At dahil marami nang nagre-request sa recipe na ito, kaya gumawa na talaga ako ng full tutorial video para may idea na kayo kung ano yung tamang proseso sa pagluto nito. So tara, umpisa na natin. Simulan natin sa pagsangag ng mani. White peanut nga pala itong ginamit ko. At kapag golden brown na ang kulay nito, kailangan na natin itong hanguin at papalamigin. At kapag ito ay lumamig na, gagamit lang tayo ng ziplock plastic at ilalagay natin dito yung mani na pinalamig natin. Pagkatapos, dudurugin lang natin ito gamit ang rolling pin. Pero kapag wala kayong rolling pin sa bahay ninyo, pwede kayong gumamit ng malaking bote para madurog nyo lang po yung mani. At kailangan ganito lang kalaki yung pagdurog ninyo sa mani. Pero depende pa rin yan sa inyo kung gusto nyo na mas maliit na medyo durog na durog talaga yung mani, nasa sa inyo po yun. So set aside lang muna natin ito para proceed tayo sa paggawa ng mixture. In a mixing bowl, maglagay lang ng 2 cups of glutinous rice flour. Hahaluan din natin ito ng 1 cup rice flour. Tapos lagyan natin ng 1 cup stevia, 1/2 teaspoon salt. Pagkatapos, pwede na nating ihalo ang 2 1/2 cup of coconut milk. Tapos lagyan ng 1 cup almond milk or evaporated milk and 1 teaspoon of vanilla flavor. Tapos haluin lang natin ito ng mabuti. Ang paglagay nga pala ng stevia ay optional lang po yun. Pwede kayong mag-replace ng white sugar instead of stevia. So after natin itong mahalo ng mabuti, gagamit lang tayo ng isang malinis na mixing bowl. Pagkatapos mag-separate lang tayo ng 2 1/2 cup nitong mixture. Ililipat natin dito sa malinis na mixing bowl. Pagkatapos, lalagyan lang natin ito ng 1/4 cup of condensed milk at lagyan din natin ng 1/4 cup of cacao powder. Then, kailangan natin itong haluin ng mabuti. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti, set aside lang muna natin ito. Pagkatapos, uunahin natin itong plain na mixture sa pagluto. Dapat nasa medium heat lang ang apoy natin ito. At kailangan, every now and then, halu-haluin natin ito ng mabuti hanggang sa magiging ganito na yung itsura ng ating mixture. So, hahanguin lang natin ito, pagkatapos papalamigin lang natin. And then, lulutuin naman natin yung natirang mixture. At ganun pa rin, nasa medium heat lang ang apoy natin at hahalu-haluin lang natin ito. At kapag ganito na yung itsura, pwede na nating ilagay yung mani na set aside natin kanina. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti, hahanguin lang natin at papalamigin. At least mga 5 minutes. At pag ito ay medyo lumamig na, pwede na natin itong balutin gamit ang dahon ng saging. Pero make sure na ang dahon ng saging na ginamit ninyo ay napunasan ninyo ng mabuti. Susundan nyo lang pala ng step by step ang paggawa ko nito. Mamit nga pala ko dito ng tablespoon na ginawa kong panukat para magiging pantay-pantay ang laki nitong moron na ginawa natin. So ang sukat ng isang balot na moron ay 1 kutsara ng plain white at 1 kutsara ng choco with peanut. O diba? Ang ganda kong tingnan. Ang ganda ng combination color ng plain white at saka yung choco. Ang ganda kong tingnan. Susundan nyo lang talaga itong ginawa ko. Madali lang naman itong gawin. Ang pagbalot nga pala nito ay halos same lang din po sa pagbalot kung gagawa ka ng suman. Same lang din po sa paggawa nitong moron recipe natin. At ang pinagkaiba lang talaga nito, yung both side kasi nito, kailangan nating tatalian. Ang ginamit ko pala na pangtali dito, ito yung dahon ng saging. Kailangan nga pala mahigpit ang pagbalot natin dito, lalo na ang pagtali nitong both side. Ito lang naman talaga yung pinakamahirap na parte sa paggawa nitong moron recipe. Gugupitan nga pala natin yung both side pagkatapos natin itong matalian. So ayan na nga, ito na nga yung natapos natin. Nakagawa nga pala ako ng 20 pieces. So i-set up lang natin ito sa steamer. At habang nagbabalot nga pala ako kanina, nagpakulo na nga pala ako ng tubig para directly na natin itong maluto sa ating steamer. Kapag ito ay kumulo na, pwede na natin itong isalang. I-steam lang natin ito for about 30 minutes. At paglipas ng 30 minutes, eto na nga, luto na ang ating moron. Nako, ang bango naman. So, hahanguin lang natin ito at itatransfer lang natin sa ating cooling rack. Alam ko na marami sa atin ang mahilig kumain nito dahil sobrang sarap din naman kasi nito eh. Bago ko pala makalimutan, gusto ko lang i-shoutout yung lahat ng mga nagre
nagre-request sa recipe na ito. Sheridyn Silva Navaja, Cristina Donosos, Robilyn Colala, Marieta Romano Labo, Grace Flores, Rishaan Dayon, Alvin Supan, Tanaka Hiragana, Shiman Akhtar, Lisa Gisalva, at Irene Telavera. So shoutout po sa inyong lahat. Hopefully mapanood nyo po ang video na ginawa ko para sa inyo. At syempre gusto ko ring i-shoutout ang lahat ng mga gustong matuto sa recipe na ito para din po ito sa inyo. So I hope ay meron kayong panibagong natutunan sa ating napakasimpleng video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-comment naman kung taga saan ka para may idea ko kung saan naman umabot ang video na ito. So thank you for watching. Always cook with love.